Ayan, at bago tayo matulog ay gusto ko lang magbigay ng aking reaction doon sa post ng mister nang nag-post doon sa viral na The Jollibee Paper Bag Story. Ayan, at ang sabi nga niya ay kawawa daw ang kanyang inaabot. Doon siguro nakatira sila doon sa bahay ng babae, ganon. Tapos siguro minamaliit siya, inaalipusta siya, ganon ang pamilya ng babae. Kahit paano, ang masasabi ko lang ha, kahit paano ang naranasan mo sa pamilya o sa bahay na tinitirhan mo, hindi naman yun ticket para, hindi naman yun ticket para bumili ka ng Jollibee mo at kumain sa harapan ng misis mong bagong panganak. Hindi tamang pag-uugali yan. At inyano mo pa talaga, binigyan mo pa ng dahilan yung pagkakamali mo. Mas okay pa siguro kung aminin mo na lang na ikaw ay nagkamali, na hindi mo naman akalain na ganun pala. Kasi minsan naman talaga hindi natin minsan iniisip kung ano ang maging reaksyon, kung ano ang maramdaman ng mga taong nakapaligid sa atin. Minsan, syempre, parang nagiging careless din tayo. Minsan, ganyan. Mas okay pa yung inamin mo na sa misis mo. Humingi ka na lang ng tawad, ganyan. Dahil nasaktan mo ang kanyang kalooban. Hindi ikinuwento mo pa talaga at parang inaano mo na, ginawa ko yun dahil ganito ang naranasan ko sa pamilya niya, ginawa ko yun dahil ganito ang ugali niya, bla bla bla. Hindi naman ata tama yun. Kahit ano pa ang mo kang tunay kang lalaki at gentleman ka, ha? Hindi ka bibili ng Jollibee mo at kumain ka sa harapan ng asawa mong bagong panganak. Alright? Hindi yun. Mali yun. Oo, tama nga naman na wala tayong karapatan para humusga sa isang tao at hindi naman talaga natin alam kung ano ang umpisa, ganun. Pero inisip ko kasi kahit pa siguro hindi naman ata yun para ganunin mo yung asawa mo yun bagong panganak yun kahit ano pang kung tunay kang gentleman, hindi mo gagawin yun. Kakain ka na lang sa harapan ng asawa mo. At sa mga naikwento naman niya na nakaranasan nyo, yun ang sinasabi natin sa mga lalaki dyan, ha, sa mga bata, na siguro itong batang ito ay hindi pa handa, kumbaga hindi pa siya ready na magkapamilya. Wala na tayong magagawa kasi nga andyan na siguro. Nangyari na ang lahat ng nangyari, biglaan. Sabi nga niya, biglaan ng kanilang pagpapakasal dahil ganito, dahil ganun. Kaya parang hindi talaga siya handa. Kasi kung ang lalaki ay ready ng magpamilya at ready na siyang kung halimbawa man toxic ang family ng misis niya, kung toxic ang pamilya niya halimbawa, kung ready siya, ha, pwede naman niyang idala sa malayo ang pamilya niya, ang asawa niya, dalhin niya ang asawa niya, ganyan, at anak niya, ilayo niya, kumbaga lumayo sila sa parehas, pumunta sila sa ibang city, ganun, para malayo sa kasi mahirap naman talaga yung kasi pagka nakapalibot ang mga pamilya, lalo na kung hindi boto sa'yo yung pamilya ng asawa mo, at siguro sa kwento niya na kinakawawa siya, ganun, baka yung babae ang nag-uwi sa kanya, kumbaga siya ang dinala ng babae sa bahay, hindi siya ang nagdala sa asawa niyang babae sa bahay nila. Kaya siguro ganun ang nararamdaman niya, yung kumbaga yung parang siya sa sarili niya, kaya feeling niya parang kinakawawa siya, kunting sensitive siya, ganun, kunting siguro makarinig siya ng masakit naman talaga, lalo na kung wala ka namang magawa. Kaya tinitiis mo na lang lahat ng mga sama ng loob, pilit mong tinitiis kasi wala kang magagawa kahit gusto mong umalis, gusto mong ialis yung pamilya mo sa isang lugar, kung wala ka naman ngang magagawa, wala ka talagang magagawa. No choice ka kung hindi na lang, kung hindi lunukin na lang lahat ng mga pang-iinsulto ng mga kapamilya niya, saan mapupunta yan? Siyempre mapupunta na talaga si hiwalay yan, ganun. At aral din ito sa ating mga babae, kontrolin natin ang ating emosyon, dahil kaparis niyan, asawa niya yun, siguro mahal din naman niya yung asawa niya na yun, di ba? Kaya lang sa sama ng loob na naramdaman niya, ipinost niya. Siyempre magmumukhang masamang lalaki talaga yung asawa niya. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon masamang lalaki yung asawa niya. Kaya nga lang, siyempre dahil sa emosyon niya na hindi niya napigilan,
ipinost niya. Ngayon, naging masama sa tingin ng mga tao ang kanyang asawa. Alright, syempre, nasaktan din yung lalaki, kaya sumagot siya, lumala na, kasi sumagot siya, ibinuking niya, sinabi niya na ganito, hindi magandang trato sa akin. Ano nangyari? Di lumala lang, di ba? Lumala lang talaga yung sitwasyon nilang mag-asawa. Kaya tayo aral sa atin yan na kung kaya naman nating ayusin na lang. Kung ayaw na talaga, edi ayaw na. Ganun lang yun. Maghiwalay na. Kung hiwalay, hiwalay. Kasi yung mga ibang tao, pag ipinus mo, kasi hindi lahat ng mga tao dyan na nakapaligid sa'yo ay concern sa'yo. Hindi lahat ng mga taong nakapaligid dyan si may maitutulong. Ang maitulong lang ng mga yan, imambash. O, wala naman silang maitutulong sa problema mo, sa sama ng loob mo. Tama nga na parang lumuwag yung pakiramdam mo dahil nag-post ka, hindi mo na inisip yung kahihinat na mababash ang asawa mo, ganyan. Yung asawa mo naman dahil din nasaktan din siya, magpo-post din, nagkasagutan sila. Anong mangyayari? Sabi nga nung lalaki doon sa story niya, mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Ang hirap ng ganito. Ganern. Alright. Ayun lang naman ang aking, wala naman ata akong nasabing maganda, no? Pero yun nga, yung pag-anuhin na lang natin na kung kayang ayusin na lang, wala na, hindi na kailangan na i-post pa sa social media kasi ang mga tao, walang maitutulong yung sa'yo, pagtatawanan ka lang, ibabas ka, ganun. Alright, at ito na naman ang inyong lingkod, nagsasabing, BG lang, bawal lang hate, love lang, love you all, matulog na tayo,